Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang individual at ang pagtanggap niya sa isang kapansanang muntik nang maging sanhi ng kanyang pagsuko. Siya ay si Sunshine. Sabi ng nanay ko, siya ang pumili ng pangalan ko. Dahil nang ipinanganak ako, para raw akong liwanag ng araw na kumikinang sa kanyang paningin. Pero hindi ko alam na ang liwanag na yon ay magiging isang walang hanggang dilim pagdating ng araw. Ate, may almusal pa ba? Ano sa tingin mo? Kaya nga nagtatanong kasi hindi ko alam eh. 11:00 na Tanghalian na. Hoy! Nag-aaway na naman ba kayong dalawa? Ma, sabi ko naman kasi sa inyo, huwag niyong hinahayaang maglakwatsa ng maglakwatsa tong si Sunshine. Palagi na lang ganito. Hindi man lang tumulong dito sa bahay. Nagiging tanghali na kasi yung laging inuumaga. Maricor, naku, aga-aga, pinagdidiskitahan mo na naman yung kapatid mo. Ma, may almusal pa po ba? Nandun sa rep, kunin mo. Pinitin mo na lang. Yay! Thank you, Ma. Ano ba yan, ma? 25 anyos na yan. Hanggang ngayon, puro lakwatsang inaatupag. Paano kinukonsinti nyo? Nung ako, hindi mo man lang ako pinapayagang mag-outing kasama ng mga barkada ko. Oh, hayang ka na naman. Ikukumpara mo na naman yung sarili mo kay Sunshine. Ang sabi ko naman sa'yo, magkaiba kayo dahil panganay ka. Hindi. Ang sabihin nyo, meron kayong favoritism. Ay, nako. Iyaan mo na nga si ate, Ma. Ko naman kasi. Saan ka na naman ba nanggaling, ha? Rumakit kasi ako kagabi sa isang event, Ma. Kaibigan ko yung organizer. Naghahanap ng photographer. So, present ako yung sarili ko. Sayang naman eh. Wala ka ba talagang planong maghanap ng isang maayos na trabaho? Ano bang masama sa pagiging photographer, Ma? Naku, ewan ko sa'yo, Sunshine. Naghihintay na lang ako ng response ng inaplayan kong scholarship abroad para makapag-aral ako ng photography na maayos. Gusto ko maging professional photographer at ipakita sa lahat ng tao ang kagandahan ng mundo. Oh, gabi na. Wala pa si Sunshine. Ay, naku pa. Ano pa bang aasahan nyo kay Sunshine? Hindi naman yun umuwi ng gabi. Kung umuwi man yun, umaga na. Pakitawagan mo nga. Ay, ayoko nga. Si Mama kasi, paborito niya anak yun. Hoy, Maricor! Masasampal na talaga kita eh. Bakit? Totoo naman Maricor. Ay, siya nga pala. Hindi ko yata nakikita ang asawa mo. Out of town, ho. Excuse me, may tumatawag sa akin. Hello? Ako nga. Ako nga man yan. Bakit? Ano? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi siya maaaring mabulag, Lorenzo. Hindi pwede. Wala tayong magagawa. Yun ang sabi ng doktor. Matindi ang pagsalpok ng 10-wheeler truck sa sinasakyan niyang kotse. Kasama mga kaibigan niya. Masyadong malala ang damage sa kanyang ulo. Lalo na sa kanyang mga mata. Kaya hindi na maisasalba pa ang paningin niya. Diyos ko. Ang kawawa kong anak. Ipagpasalamat na lang natin ay hindi nawala ang kanyang buhay.
Mabuti, nagkamalay ka na. Bakit madilim? Wala akong makita. Sunshine, anak. Ma, ba't wala akong makita? Naririnig kita, pero hindi kita makita. Sunshine. Ma, anong nangyayari? Anak, hindi na naisalba ng mga doktor ang paningin mo. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka na makakakita pa. Ano? Rihanna. Hindi totoo yan. Ma, hindi totoo yan. Hindi ako maaaring mabulag. Paano ako makakakuha ng mga larawan kung bulag ako? Ma, sabihin mo hindi totoo. Sabihin mo panaginip lang ito. Hindi ako pwede mawala ng paningin. Sorry, anak. Sorry. Hindi! Ibalik niyo ang mata ko! Ibalik niyo ang mga mata ko! Hindi pwede! Hindi ako pwede mabulag! Oh, Sunshine. Nilagay ko dito sa kaliwa mo yung basong may tubig. Tapos sa kanan naman, nandito yung gamot mo. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Masaya ka na. Ano? Masaya ka na bang makita akong ganito? Sunshine. Masaya ka na bang yung paboritong anak ni Mama hindi na makakita? Hindi na makaalis ng bahay? Masaya ka na bang hindi na ako umagahin sa pag-uwi? Siguro gusto mo sabihin sa akin ngayon na buti nga sa'yo. Di ba, ate? Inumin mo na yung gamot mo at matulog ka. Pagod ka lang. Iniinsulto mo ba ako? Ano? Paano ako mapapagod? Maghapon at magdamag ako nasa loob ng besting kwartong to. Hindi kita iniinsulto. Hindi ibig sabihin, hindi ka gumagalaw dito, hindi ka na mapapagod. Alam ko pagod na yung isip mo. Kaya magpahinga ka na. Ayoko ka na sa kwartong to. Ano ba? Patayin niyo na lang ako. Patayin niyo na lang ako. O Randy, ito na yung mga gamit mo na dadalhin, ha? Sabi ko naman sa'yo, sumama ka na sa akin. Lahat ng katrabaho ko, isasamang family nila eh. Tapos ako mag-isa lang. Eh. Malay mo, makabuo na tayo doon ng anak natin. Ang kulit mo naman eh. Paano ko pagagawang sumama sa outing nyo? May inaalagaan akong kapatid. Uy, kaya naman ni Mama si Sunshine. Nagwawala siya minsan. Ayokong si Mama lang mag-isa yung nagbabantay sa kanya. Mahal na mahal mo naman ang kapatid mo. Siyempre. Dalawa lang kaming babae sa pamilya eh. Puro na lalaki. O siya, sige. Gusto ko sanang isama ka para makapag-relax ka rin kasi ilang buwan ka nang na-stress sa pag-aalaga kay Sunshine. Ayoko siyang pabayaan. Lalo na ngayon. Hindi niya pa rin natatanggap yung kalagayan niya. Gusto ko siyang damayan. Kukunin mo ikamong si Sunshine, Roy? Uncle, nakausap ko kasi si Ate Maricor nung isang araw. Oh, Gusto ko sana matulungan si Sunshine na kahit wala na siyang paningin, may magawa pa rin siyang makabuluhang bagay. May mga estudyante kasi akong mahilig sa photography. Baka pwede siyang mag-tutor. uy. Paano
paano namang gagawin yun ni Sunshine? Wala na siyang nakikita. May naiisip ka bang paraan, Roy? Maaari pa rin niyang ibahagi yung nalalaman niya kahit hindi siya nakakakita. Sa tingin ko, kung wala nang saysay ang buhay niya sa mundong ito, tiyak hinayaan na siya ng Diyos na mamatay sa aksidenteng yun. Pero buhay pa siya, Uncle. Auntie, kaya alam kong may magagawa pa siya sa buhay niya at sa kanyang kakayahan. Ayoko. Sunshine, Bulag ako. Inutil. Wala nang kabuluhan ng buhay ko. Dito ako nararapat sa kwartong ito. Dito lang ako dapat. ano ka ba? Tigilan niyo na nga ako. Ilang araw niya na ako kinukulit tungkol sa trabaho niyan. Sige. Gusto mo ba? Dito ka na lang habang buhay sa kwartong ito? O sige, magpakabulo ka rito. Kung napapagod na kayong alagaan ako, itapon niyo na lang ako sa dagat. Ano? Itapon mo na lang ako, ate. Kaya mo namang gawin yun, di ba? At least, tuluyan ka nang mawawala ng kakumpetensya. Baka kasing hanggang ngayon naiinggit ka pa rin sa akin eh. Dahil ako na lang laging inaasikaso ni na mama. Ganyan pa rin ba tingin mo sa akin? Oo, naiinggit ako sa'yo noon. Dahil nagagawa mo ang lahat ng gusto mo, samantalang ako, nung kabataan ko, halos dinumero ang galaw ko. Naiinggit ako sa'yo noon dahil wala kang obligasyon na magtrabaho para tustusan yung mga pangangailangan ng pamilyang ito. Pero hindi ibig sabihin masama akong tao. Dahil kung masama akong tao, sana hindi na ako nagsasakripisyo para alagaan ka. Kahit napapabayaan ko na yung sarili kong asawa. Pero kung ganyan palang tingin mo sa akin, sige, bahala ka na sa buhay mo. At kung gusto mo nang mamatay, ayan o, may bintana sa kanan mo, tumalong ka dyan. At siguradong lasog-lasog ka kapag bumagsak ka sa ibaba. Oh, Roy, sige, kumain ka na marami, ha? Salamat, Uncle. Kumusta naman ang response ng mga estudyante ni Sunshine? Oo nga. Masaya po sila. Magaling daw magturo si Sunshine. Kasi nga ho, detalyado. Pati nga mga parents sila natutuwa rin eh. Hindi ka ba nahihirapan? Ikaw lahat ang gumagalaw habang nagtuturo ako. Ayos lang. Masarap noon lagi ang lunch ko dito sa bahay niyo. Naku, salamat. Salamat, Shine. At pumayag ka sa alok ko. Kay ate ka magpasalamat. Ate Maricor, salamat. Ikaw pa lang kumumbinsi kay Sunshine. Oh, ako ba? Salamat, ate. At pasensya ka na kung matigas ang ulo ko. Kanina habang nagtuturo ako, hindi ko nararamdamang wala akong paningin. Pakiramdam ko, nakikita ko ang lahat ng detalyeng itinuturo ko sa mga bata dahil nauunawaan nila ako. Salamat, ate. Salamat sa tiyaga ninyo sa akin, ma, pa. Lalo na sa'yo, ate. Kahit anong pilit ko sa'yo, kung hindi ka magdedesisyon na baguhin yung takbo ng buhay mo, wala rin mangyayari. Kaya magpasalamat ka sa iyong sarili. Sa aking karanasan, naunawaan kong hindi pa katapusan ng mundo. Nawalan man ako ng paningin, pero humihinga pa rin ako at may magagawa pa ako upang patuloy na maging liwanag sa ibang tao. Ngayon,
Mas naging malapit na kami sa isa't isa ng ate ko. Siya na ngayon ang liwanag sa aking buhay. Ako po, si Sunshine. At ito, ang aking buhay. May kapansanan man o wala, lahat tayo na naririto sa mundo ay may mahalagang papel na ginagampanan upang maging inspirasyon sa bawat isa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sunshine. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig po natin ang paglalakad ng isang binatang sa loob ng mahabang panahon ay sinubukang hanapin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ay si Gabriel. May kaya ang aming pamilya at masasabi kong wala na akong mahihiling pa. Ngunit nang lumalaki na kami ng mga kapatid ko, nagsimula akong magtaka kung bakit iba ang itsura nila sa akin. Doon ako nagtaka ng labis, kaya sinubukan kong alamin ang totoong dahilan. Kuya Gab, kanina mo pa ako tinititigan. Bakit? Anong tinitingnan mo sa mukha ko? Alice, hindi ka ba nagtataka? Saan? Tingnan mo. Kulot ang buhok ko. Maitim din ako. Hindi gaano matangos ang ilong ko. Pero ikaw, maputi ka at si Brian. Pagkatapos pareho kayong straight ang buhok. Tingnan mo yung mga daliri ko sa kamay. Bakit? Ano napapansin mo? Diba? Hindi pare-pareho. Ganyan din tayo mga tao. Hindi tayo pare-pareho. Walang dalawang tao na magkapareho. Pero magkakahawig. Hindi man magkakapareho pero may something in common. Kayo ni Brian, parehong matangos ang ilong nyo at medyo singkit ang mga mata nyo, gaya ng kay Mama at kay Papa. Pero sa akin, hindi. Dahil ba yan sa mga sinasabi ng mga kapitbahay natin? Naampun ka? Dati hindi ko pinapansin pero ngayon, napapaisip ako. Paano kung totoo ngang ampun ako? Gabriel, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Paborito mo itong niluto ng mama mo. Crispy kare-kare. Favorite ko rin to, pa. Pareho kami ng favorites niyang si Kuya Gab. Gabriel? Ma? Pa? Ampun ba talaga ako? Bakit mo naitanong yan? Kasi ma, yung mga naririnig niyo sa kapitbahay. Ano ka ba? Hindi ka na ba nasanay? Mula ng mga bata pa kayo, ganyan ang sinasabi nila sa'yo. Pinaliwanag ko naman sa'yo. Ipinaglihi kita sa napapanood ko lang sa TV na artistang ganyan ang itsura. Sorry, Ma. Pa? O, sige na. Huwag ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Kumain ka na. Malamig na ang pagkain mo. Bernardo, paano kung
Kulitin niya tayo. Edi, gawin uli natin yung ginawa natin kanina. Magsinungaling tayo. Sabi ko naman sa'yo noon na mas mainam kung palakihin natin siyang alam niyang isa siyang ampon. Ayokong gawin yon, Milagros. Dahil gusto kong lumaki silang magkakapatid na ang turingan ay tunay na magkakapatid. Ayokong may isa sa kanila na mag-iisip ng hindi totoo nilang kadugo si Gabriel. Pero matalino si Gabriel. Huwag kang mag-isip ng mag-isip. Gabi na, matulog na tayo. Kumusta na kaya ang pamilya niya? Milagros, ano ba? Matulog ka na sabi. Saan kaya magpapasundo si Alice? Sa trabaho ba o baka gumimik na naman yun? Ang cellphone ko. Hello? Hello, kuya. Dito mo ako sunduin sa food park, ha? Sabi ko na nga ba lumabas ka na naman. Birthday kasi nung katrabaho namin. Ano, papunta ka na ba? Yes, ma'am. Papunta na po. Okay, ingat ka. Ikaw talaga. Sana makahanap ka na ng boyfriend para may sumusundo na sa'yo. Okay, see you. O, sige. Ay, Kuya Gab. Oh, Diyos ko, ligtas mo pong kapatid ko. Alice! Papa! Papa, si Kuya. Kasalanan ko to. Kung hindi ako nagpasundo sa kanya, hindi siya ma-aksidente. Alice. Sorry. Wala kang kasalanan. Nasaan ang kuya mo? Hindi ko alam pa. Basta, tinatakbo siya kanina ng mga doktor papunta doon. Ang dami daw dugong nawala sa kanya. Natatakot ako. Natatakot Makakaligtas ang kuya mo. Makakaligtas siya. Lahat tayo. Hindi match ang type ng dugo sa kanya. Wala ring supply ng dugo ang blood bank. Ma, ba't ganito? Magkakapatid kami pero kahit kami ni Brian, hindi pwedeng makapag-donate ng dugo sa kanya. Kailangan niya na masalina ng dugo. Bakit ba kailangan mangyari ito? Masagutin niyo ako. Pa! Milagros, kailangan ko nang gawin ito. Wala nang ibang paraan. Anak ko. Ang kawawa kong anak. Ma! Ikaw na munang bahala rito. Saan pupunta si Papa? Maghahanap ng type ng dugo na kailangan ng kuya mo. Pero bakit nga hindi mag-match yung dugo natin sa kanya? Bakit, Ma? Ali. Ampun lang ba talaga si Kuya? Oo. Ampun siya. Anak siya ng dati nating kasambahay. At sila ang pupuntahan ng papa mo. Pupuntahan ng papa mo ang totoong pamilya ng kapatid mo. Kuya? Gising ka na? Aray ko. Oo, teka muna. Huwag ka muna gagalaw masyado. Inoperahan ka. May injury ka rin sa ribs, pero ligtas ka na. Ang mga paa ko. Ang kamay ko. Kompleto pa ba? Oo. I'm sorry, Kuya. Dahil sa akin kaya ka na-aksidente. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero dapat makinig ka na sa akin ngayon. Maghanap ka na ng boyfriend. Nakakapagbiro ka pa niya sa lagay na yan, ha? Talaga. Si Mama, si Papa, nasaan sila? Tonyo, salamat sa iyo, ha? Wala pong anuman. Kahit hindi namin siya nakasama, pamilya pa rin namin siya. Siya nga pala. Ang nanay mo, kumusta?
Ganun pa rin po. Unang beses kong makita kahapon ang kapatid ko. Kapag gumaling si Gabriel, baka sakaling magpunta siya sa inyo. Bakit po? Sinabi na ba ninyong ampun siya? Nagtatanong siya. At alam namin na hindi na namin maililihim pa sa kanya ang katotohanan. Kailangan na naming sabihin ang totoo. Bakit napakaseryoso ng mga mukha ninyo? Hindi ba kayo masayang magaling na ako? At nakabalik na ako dito sa bahay? Anak, may sasabihin kami sa iyo. Ano yun, pa? Bakit umiiyak si Mama? Anak, mahal na mahal ka namin. Tandaan mo yan. Ma, Patawarin mo kami kung 25 years naming inilihim sa iyong totoo mong pagkatao. Ngayon, ayaw na naming patuloy na magsinungaling sa iyo. ampun ako. Patawarin mo sana kami, anak. Ayokong mawala ka sa amin. Kaya inilihim namin sa iyo ang totoo. Ayokong iwan mo kami. Natatakot ako na baka kapag nakilala mo ang pamilya mo, hindi ka na bumalik sa amin. Kung ganon, sino ang mga magulang ko, Ma? Sino ang totoong pamilya? Tonyo! Wala ka bang pera? Hindi ka pa ba sumusweldo sa construction? Wala tayong pambili ng bigas. Ang tatay mo hindi pa binabayaran sa paggapas ng palay kahapon. Tonyo! Asan bang Tonyong to? Tonyo! Magandang araw. Ay! Kabayo! Eh, Kayo po ba si Teresa? ako nga. Bakit? Nay, ako ho ito. Sinong ikaw? Si Gabriel po. Kaya nga, sino ka? Mukha kang mayaman ah. Teka, isa ka ba sa mga ipinaampon ko? Ha? Saang pamilya ka ba galing? Dito po. Dito ako galing, di ba? Hindi, ang ibig kong sabihin, kaninong pamilya ba kita ipinaampon? Kasi hindi ko na maalala. 10 ang naging anak ko. Ipinaampon ko yung 5 sa iba-ibang pamilya. Kaya hindi ko na maalala kung saang pamilya ka galing. Hindi lang akong ipinaampun ninyo. Tingnan mo nga, oh. Tingnan mo nga itsura ko. Tingnan mo nga sitwasyon namin. Paano ko bubuhayin ng 10 anak? Baka mas madali pang sagutin ang tanong na, paano ko sila papatayin? Baka kung hindi ko kayo ipinaampon, 1 o 2 sa inyo ang namatay sa gutom o kaya sa lamig kapag bumabagyo. Tingnan mo nga tong bahay namin. Konting ihip lang ng habagat, ililipad na to. Ay, teka. Bakit ka ba naparito? Kasi po, Oh, sabi ko sa mga pinagbigyan ko sa inyo, wag nang sasabihing anak ko kayo. Sinabi yata ng umampun sa'yo kaya nandito ka, no? Gabriel? Ano ginagawa mo rito? kilala mo ako? Hindi ko inaasahan na ganito pala. Ganito ang buhay namin? Hindi. Na ganito palang totoo kong ina. Parang wala man lang siyang nararamdaman kanina nang makita niya ako. Bakit ikaw? Ano naramdaman mo nang makita mo siya? Siya lang ang nagluwal sa'yo. Pero hindi siya nagsilbing magulang mo. Kaya huwag ka nang pupunta uli rito. Bakit ganito kayong lahat magsalita? Isipin mo na lang na mapalad ka dahil hindi ka lumaki sa ganitong uri ng buhay. Hindi naman tayo nagkasama-sama mula noon. Kaya wala naman tayong obligasyon sa isa't isa.
Magkakapamilya lang tayo sa dugo. Hanggang doon lang yun. Ang totoo mong pamilya ay ang nag-aruga sa'yo at nagmamahal sa'yo. Pagpasalamat mo na lang na inisip ni nanay ang kapakanan ninyo, kaya minabuti niyang ipaampong kayo. Sa ganung paraan, naging mabuting ina pa rin siya. Kuya! Kuya! Na-miss mo kaagad ako? Maghapon na ako nawala. Akala ko kasi aalis ka na. Akala ko hindi ka na babalik. Saan naman ako pupunta? Kayo ang pamilya ko. Sapat na sa akin nakita ko ang pamilyang pinagmulan ko. At kahit papaano nakapagbigay ako sa kanila ng tulong. Sapat nang nalaman ko ang katotohanan sa likod ng aking pagkatao. Sa huli, bumalik pa rin ako sa pamilyang nagmahal, nagmalasakit, at nagpakita sa akin kung gaano kasaya ang mundo. Ako po si Gabriel, at ito ang aking buhay. Iba't iba ang uri ng pamilya. Mapalad ang isang taong sa bawat paglubog ng araw ay may pamilyang uuwian at matatawag niyang tahanan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benjamin at Maynard Landicho Jr. sa papel ni Gabriel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang babaeng nagtanim ng galit sa kanyang puso. Siya ay si Herlene. 4 na taon ako nagtrabaho sa abroad. Hindi sa layuning makaipon, kundi upang makalimot sa isang kabiguan. Hindi ko akalain na pagbalik ko dito ay mahahayag pala sa akin ang buong katotohanan. Herlene, gumanda ka ngayon ha, pamangkin? Mukhang hiyang ka sa 4 years mong pagtatrabaho sa abroad. Siyang Laura talaga, palabiro pa rin hanggang ngayon. Kaya naman mukhang bata pa rin ang tiyahin mo, oh. Ay, teka muna, maiba ako. Alam na ba ni Ariel na ngayon ang dating mo? Opo, laging tumatawag sa akin ng lalaking yun eh. Pero sabi ko, wag na akong salubungin. Kung gusto niya, dito na lang ako puntahan sa bahay. Ay, hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin siya sinasagot? Chang, ayoko na pong magmahal. At alam niyo po ang dahilan kung bakit. Ay, Herlene, hindi naman sa nakikialam ako ako yung nagmamalasakit lang. Dahil ayokong tumandang dalaga ka, na mag-isa ka, Hindi lahat ng lalaki manloloko. Mabait at tapat si Ariel. Matyaga pa. Kita mo nga, hindi pa rin sumusuko. Kahit na nga, mahigit 3 taon na siyang nanliligaw sa'yo.
Chang, Sana, bigyan mo rin siya ng puwang. Diyan, sa puso mo. maganda ang restaurant na to. Mukhang mamahal ang mga pagkain dito. Tama nga si Chang Laura. Napakatyaga ni Ariel. Patuloy siyang umaasang matututunan ko rin siyang mahalin. Katunayan nito, i-dinate niya ako sa mamahaling restaurant na to. Ah, ayan na siya. Papalapit na siya sa akin. Erlin? Ang kasama niyang lalaki. Sino yung kasama mo, Ariel? Itong kaibigan ko, si Aaron. Aaron Cordova. Aaron, siya yung sinasabi ko sa'yo, si Erlin. Kumusta ka, Herlin? Mabuti naman. Aaron Cordova. Hindi ako maaaring magkamali. Siya talaga yun. Tumaba lang siya ngayon, nag-iba ang gupit ng buhok. At siguro, nagpatangos na rin ng ilong para hindi ko makilala sakaling magkita kami. Walang hiya siya. Erlin? Oh, Chang. Bakit umiyak ka? Sabihin, nag-away kayo ni Ariel. Aba, hindi pa man kayo magnobyo o nag-aaway na kayo? Hindi kami, Chang. Hindi kami nag-away ni Ariel. Hindi ang lalaking yun. Nakita ko siya. Ha? Nakita ko manlolokong yun. Saan? Saan mo siya nakita? Sa restaurant. Tapos sa pinuntahan namin ni Ariel. Ipinakilala siya sa akin ni Ariel pero sa ibang pangalan. Pero yun din ang apelyido. Pamangkin, baka naman nagkakamali ka na. Hindi ho, Chang. Ang boses niya, ang kilos niya, maging ang mukha niya, siya talaga eh. Oh. Tumaba nga lang siya ngayon, nag-iba ng buhok at marahil nagpatangos ng ilong. Pero alam ko, siya pa rin si Baron. Ang nanloko sa akin. Napakawalang iya niya. Teka, ha? Bago mo gawin kung ano man ang binabalak mo, alamin mo muna. Kung siya nga talaga si Baron, ang dati mong nobyo. Ariel, gaano mo na ba katagal na kaibigan yung si Aaron? Mahigit 3 taon na. Bakit mo na itanong? Kasi partner mo siya sa business, di ba? Oo, mahigit 3 years na. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? 4 years na kami magkaibigan. At hanggang ngayon naman, wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Kahit sa business namin, kilala ko rin ang tatay niya, si Mang Henaro. Huwag ka rin sobrang pakatiwala. Mahirap na. Baka traidorin ka niya. Herlin, Concern lang ako sa iyo, kaya nasabi ko yun. salamat sa concern mo. Sana yan ang simula ng matagal ko nang hinihintay. Ang matutuhan mo rin akong mahalin. Ikaw ba si Lily? Ang girlfriend ni Aaron? Ako nga. Sino ka? At bakit mo kami kilala ni Aaron? Ako si Herlin Angeles. Ang dating nobyo ng boyfriend mong manluloko. Ano? Miss, baka naman nagkakamali ka. 3 years ko ng boyfriend si Aaron at ako lang ang mahal niya. Mahigit 4 na taon na ang nakakaraan. Ikakasal na kami noon. Bigla na lang na akong iniwan. Isang sulat na lang ang dumating sa akin isang gabi. Sulat ng pakikipag-break. Dahil may nabuntis daw siya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinasabi mo. Tingnan mo to. Ito yung picture naming dalawa. Tingnan mo. Si Aaron nga ito.
Iwan mo ang manlolokong yun. Walang hiya siya. Hindi siya dapat mahalin. Really? Kanina ko pa napapansin na matamlay ka. Bakit masama ba ang pakiramdam mo? Talaga masama ang pakiramdam ko. Ha? At gustong-gusto kong manampal ng tao. Sandali, galit ka ba? Hindi lang galit. Galit na galit sa'yo. Sa akin? Bakit? Anong nagawa ko? 3 taon kitang pinagkatiwalaan. Yung pala, manluloko ka. Sandali, ha? Hindi kita maintindihan eh. Paano ako nanloko? Nagpunta rito si Herlene Angeles. Ang babaeng niloko mo. Mahigit 4 na taon na nakakaraan. Niloko ko? Herlene Angeles? Huwag ka nang umarte dyan. Aminin mo na totoo. Sandali. Tama, naalala ko na. Narinig ko na nga ang pangalang yun. Pero Lily, hindi ko siya girlfriend. Narinig ko yun kay Itay at kay Baron. Sinong Baron? Muntik nang makipag-break sa akin ng girlfriend ko, Ariel. Aaron, hindi ko alam na ginawa yun ni Herlene. Wala naman akong nabanggit sa kanya. Tungkol sa nobya mo. Maaring may mga nalaman siyang impormasyon. Sa bagay, hindi rin natin siya masisisi. Akala niya ako si Baron. Hindi ko kilalang Baron na yun. Pero madalas ko marinig noon ang pangalan yun kay Herlene. Ariel, kakambal ko si Baron. Ha? Identical twin kami. Ganun ba? Nasaan siya? At bakit niya iniwan si Herlene? Hindi ako makapaniwala. Kamukhang kamukha ka nga ni Baron. Pero hindi ko ako si Baron. Aling Laura. Kakambal ko po siya. Identical twin kami. Ano? Pero wala siyang nabanggit sa akin na... Dahil 1 taon pa lang kami, pinaghiwalay na po kami. Madalas kaming magkasakit. Kaya lumaki ako sa tita ni Inay na walang anak. Pero hindi inilihim sa amin ang pagiging kambal namin. Anak ko. Pasensya na ka mo sa girlfriend mo, ha? At nasan ngayon ang walang hiyamong kakambal? Sinaktan na niyang damdamin ko, ipinahiya niya pa ako sa mga tao. Nagkamali ang kakambal ko sa ginawa niya. Dahil hanggang ngayon, hindi mo siya nakalimutan. Gusto ko makaharap uli ang walang hiyang yun. Eto. Narito na tayo. Ano bang kalokohan to, Aaron? Bakit mo ako dinala dito sa sementeryo? Sabi ko, dalhin mo ako kay Baron. Kumusta ka na, Arlene? Mang Hinaro? Si Itay na magsasabi sa'yo ng lahat. Siya ang kasama ng kakambal ko hanggang sa huling sandali. Huling sandali? Ano? Wala na si Baron. Mahigit 4 na taon na siyang patay. Hindi. Ikakasal na kayo noon nang malaman niyang may tumor siya sa utak. At may taning na ang kanyang buhay. Ano po? At dahil sa pagmamahal niya sa'yo, ayaw niya makita mo ang kanyang pagpanaw. Kaya pinalabas niya sa'yo na nakabuntis ka ng ibang babae.
Ang paniwala niya, mas madali mo siyang malilimot kapag nagalit ka sa kanya. At ikaw na ang kusang lalayo. Erlyn, mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng aking anak. Hanggang sa huling sandali, sinasambit niya ang pagmamahal niya sa iyo. I'm sorry. I'm sorry, Baron. Hindi ko alam. Sorry. Sakit. Ang sakit-sakit dyan. Ang tagal kong nagalit kay Baron. Minala ko pa siya paghigantihan. Yung pala, ayaw lang niya ako makitang naghihirap. Ayaw niya makita ko siya naghihirap. Kaya siya lumayo. Mahal niya pala talaga ako dyan. Marahil, niloob na ng Diyos na magkita kayo ng kanyang kakambal upang mapawi na ang galit sa iyong puso. Arlene, tanggapin mo na ng maluwag sa dibdib ang lahat. Huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Harapin mo na ang iyong kasalukuyan. Ariel, salamat ha. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa puntod ni Baron. Alam mong dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Mahal na mahal kita, Arlene. Pero mahaba ng pinaghintay mo. At parang ngayon palang nagsisimula ang pagluluksa ko. Mas gusto kong maghintay sa'yo kaysa tuluyan kang mawala sa akin. Dahil kung hindi rin lang ikaw ang makakatuluyan ko, hindi na ako magkaasawa. Kaya sana, hayaan mo na lang ako sa paghihintay ko. Makalipas ang 2 taon, tinanggap ko na ang pag-ibig ni Ariel at agad kaming nagpakasal. Sa ngayon, may isa na kaming anak. Ako po si Herlyn at ito ang aking buhay. Tunay na may nilagang nakalaan sa pagtsatsaga ng isang nilalang. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jun Legazpi, Phil Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, at Jenaline de la Cruz sa papel na Herlyn. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legazpi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang kwento na kapupulutan ng aral ang inyong mapapakinggan. Ito ay ang kasaysayan ni Sandra. Five years na kaming kasal ni Harold.
Maligaya naman ang aming pagsasama, ngunit hindi ko akalain na isang pagsubok ang maagang darating sa amin. Baby, busog na ako, bes. Nasira na nga yung diet ko eh. Ang sarap mo kasing magluto. Ay, nako. Talagang masarap magluto itong hani ko. At maasikaso pa, ha? Itong asawa ko, binola pa ako. Aba, hindi bola yun, ha? Totoo lang ang sinasabi ko, ha? Nakakaingit naman kayo. Ang sweet nyo. Ay, salamat nga pala sa inyo dahil pinatira nyo ako dito. Especially sa'yo, bes. Gusto ko rin naman kasing narito ka para magkukwentuhan tayo ng husto habang nagbabakasyon ka rito sa ating bansa. Thanks talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Sana isinama mo si Phoebe sa pagdalaw mo dito, Sandra. Gusto nga sana niya, kaso may kailangan siyang asikasuhin. Kaya nga nauna na silang umalis ni Harold. Kasama niya asawa mo? Kailangan po niya ng sasakyan, Nay. Nakakahiya naman po kung hahayaan ko siyang mag-taxi. Kaya nang sabihin niyang magpapasama siya kay Harold, pinayagan ko na. Sayang. Sana sa akin na lang siya nagpasama. Kahit saan sasamahan ko siya. Drew, ano ka ba? Kasi Nay, crush ko si Phoebe. Iba talagang dating na ngayon. Kaysa nung teenager sila ni Sandra. Aba, mukhang ang lakas talaga ng tama ng kuya ko, Hayaan mo, ilalakad kita kay Phoebe. Uy, gusto ko yan. Tigil nyo nga muna yan, oy. Bakit po ba, Nay? Parang nag-aalala kayo. Kasi anak, sana wag mong hayaan na lagi nakakasama ng kaibigan mo sa mga lakaran ang aking manugang. Bakit naman po? Mabait naman po si Phoebe at kaibigan ko siya kahit noong araw pa. Oh, pero matagal na panahon kayong hindi nagkita. Hindi mo alam kung ano-ano ba na bago sa kanya ng mga panahong yun. Nay? Ang sa akin lang, iba na yung nag-iingat. Oh, ang sabi mo, may aasikasuhin ka. Bakit dito tayo sa park nagpunta? Tinext ko kasi yung pupuntahan natin eh. Wala pala siya doon. So naisip ko, magmasya na lang tayo. Okay naman, di ba? Para makapag-relax din tayo. Okay lang sana kung wala akong trabaho. Kaso meron eh. Isa pa, kung mamamasyal din lang tayo, sana isinama na natin si Sandra para mas masaya, hindi ba? Harold, pwede ka naman maging masaya. Even without her. Pagkagawa ko yun. Phoebe, huwag mo kong bayan. Baka kung ano isipin ng mga tao sa atin. I don't care. Ang importante sa akin, masaya ako sa ginagawa ko. Excuse me, umuwi na tayo. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Di magpahinga na lang muna tayo sa ibang lugar. Mukhang wala ka sa mood magtrabaho, pare. Nakasimangot ka eh. Ikaw pala, Rodel. Nag-away ba kayo ng misis mo? Mabait ang asawa ko, pre. Masikaso at napakamaunawain. Walang dahilan para mag-away kami. Kung ganon, ibang problema. Rodel, yung kaibigan niyang balikbayan, O ano? pinatira niya sa amin yun dahil nagbabakasyon nga rito. Oy, Alam mo ba kahapon? Nagpasama sa akin. May aasikasuhin daw siya. Yung pala, gusto lang mamasyal. Katapos, doon niya ipinakitang gusto niya ako, pare. Gusto ka? Ayos yan, pare. Magkakaroon ka ng sideline. Alam mo, hindi ako ganoong klase ng lalaki. Naiinis nga ako sa kanya eh. Dahil kaibigan niya ang business ko. And then, nagawa niyang lukuhin. Ano ngayon ang balak mo? Sasabihin mo ba yan kay Sandra? Ewan ko, hindi ko alam. Iniisip ko kung
Maniniwala kaya siya sa akin pag sinabi ko yun? O baka mas kampihan pa niya ang kaibigan niya? Totoo, Phoebe. Tinatanggap mo na ako. Kahit ngayon lang ako nanligaw sa'yo. Oo, sabi Andrew eh. Type natin ang isa't isa. So, bakit pa natin pagtatagalin, hindi ba? Oo nga. Hindi lang ako makapaniwala. Na-GF na kita. Pero masaya ako. Ano po? Sinagot na ni Phoebe si Kuya? Oo, anak. Kagabi rin mismo. Ay, nakakagulat. Ang bilis naman. Bay, nagulat din ako eh. Hindi mo pala alam ang nangyari. Eh, wala akong nabanggit sa akin si Phoebe hanggang umalis siya kaninang umaga. Oh, saan siya nagpunta? May dadalawin daw ang mga kaibigan niya. Anak, kinakabahan ako sa babaeng yon. Nay? Bay, mukhang iba na siya eh. Parang hindi seryoso. Baka paglaruan lamang niya ang kapatid mo. Han? Mukhang malalim ang iniisip mo. Ano ba yun? Ba't hindi ka pa natutulog? Eh, sina Phoebe at Kuya Andrew. Nakita ko sila kanina nang ihatid ni Kuya si Phoebe dito. Oh, Masaya naman sila, pero alam mo, si Inay, iniisip niya na baka paglaruan lang ng kaibigan ko ang kapatid ko. pwede mangyari yun. Harold? Ang tingin ko kasi napaka-liberated na ng kaibigan mo. Hindi siya yung Phoebe na inilarawan mo sa akin na mahinihin. Alam mo, sa totoo lang, nagulat din ako sa malaking pagbabago niya. At hindi lang yun, Han. Okay. Han, may gusto akong ipagtapat sa'yo. Ha? At sana maunawaan mo ko at huwag mong isipin na sinisiraan ko siya. Ano ba yun? Anong gusto mo sabihin, Harold? Here we are, Andrew. Sure ka ba na gusto mong mag-stay tayo dito? Of course. Wala namang masama sa gagawin natin. Hindi na tayo mga bata. I know. Nagugulat lang talaga ako sa bilis ng mga nangyayari sa atin. Come on. Huwag ka na mag-isip na kung ano-ano. Huwag na tayo magsayaw ng oras. Andrew. Ay, bakit hindi ka umuwi kagabi, Andrew? Pinag-alala mo ko. Hindi ka man lang nag-text o tumawag? Pasensya na po, Nay. Kasama ko po si Phoebe. Ano? Kasama mo ang babaeng yon? Magdamag? Opo. Ay, di kung ganon, may nangyari sa inyo. Anak naman, bakit mo ginawa yun? Baka mapasulbo ka sa babaeng yon. Parang gusto ko nga pong magsisi sa ginawa ko eh. Dahil sa nakita kong ugaling niya. Napatunayan ko na hindi siyang babaeng gusto kong paksalan. Hi, Harold. Phoebe, bakit ka lumabas dito sa sala ng napakanipis ng suot mo? Hindi pa naman gabi para matulog. Tsaka baka may makakitang iba sa'yo. At sino naman ang makakakita? Wala naman si Sandra dito ngayon. Oh, Tayong dalawa lang. Phoebe,
Bitiwan mo ko. Alalahanin mo kaibigan mo ang asawa ko. At nobyo mo ang kapatid niya. Hindi nila ito malalaman. Hindi natin ipapaalam. Ano? At saka, hindi ko naman talaga gusto si Andrew. Sinubukan ko lang naman siya. Kung gano'n, pinaglalaruan mo lang siya. Pero ikaw, Harold, hindi ko gagawin sa'yo yun. Phoebe, I will make you happy. Dahil ikaw, talagang gusto ko. lumayo ka sa akin. Tinulag mo ko. I'm sorry. Pinilit mo kong gawin yan. Sinabi ko na sa'yo, mahal ko ang asawa ko. Tama lang ang ginawa mo sa babaeng yan, Harold. Sandra! Walang Sandra? hiya ka, Phoebe! Sana, niloko mo ng kapatid ko. Gusto mo pang ahasin na asawa ko? I'm sorry, I'm sorry. Nagmagandang loob ako sa'yo dahil akala ko, ikaw pa rin ang dati kong kaibigan. Sandra, please. Sino pala? Explain. Lumayas ka na rito. No. Ayaw na kitang makita pa! At bakit nakangiti ka, mister? Masaya lang ako. Dahil natapos na ang problema natin sa Phoebe na yon. Oh, salamat na lang. Maniwala ka sa akin na tapat ako sa'yo. Siyempre, ikaw yata ang asawa ko. At alam kong honest ka sa akin. Mabuti na lang, natauhan din si Kuya sa tunay na ugali ni Phoebe. Oo nga, salamat naman. Ngayon, wala nang magugulo sa buhay nating lahat. Dahil sa pangyayaring yun, lalong lumaki ang respeto at pagmamahal ko sa aking asawa. At kay Phoebe naman, wala na kaming naging balita pa sa kanya. Sana po ay may napulot kayong aral sa aking kasaysayan. Ako po si Sandra at ito ang aking buhay. Ingatan natin ang ating tahanan upang ito'y hindi mawasak ng mga estranghero lang. Mga nagsiganap: Jude Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amora, Susan Robles, Maynard Landicho Jr. at Jenaline de la Cruz sa papel na Sandra. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Weir. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na naghahanap ng buwang sa pagmamahal ng kanyang ina. Siya ay si Stella. Lumaki kaming magkakapatid na nakamulatan ang mga maling pananaw sa buhay ni Inay. Mula sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa edukasyon. Totoo na habang lumilipas ang mga araw, hirap na hirap kaming makasanayan ang mga maling saloobin at salita ni Inay. Oh, Clifford! Anong tinatayo-tayo mo dyan? Anong problema mo? Magpapabili po sana ako ng tablet sa inyo, Nay. Kahit yung mamurahin lang po. Para hindi na po ako nakikigamit sa mga kaklase ko.
Nahihiya na po ako sa nanay ng isa kong kaklase. Lagi na lang ako nandun sa kanila kapag online class namin. Nakita mo lang ako nagbibilang ng pera kung ano-ano nang hinihirit mo. Para po kasi pag may test kami, madali po ako makatapos, Nay. Tsaka para makagawa po ako ng lahat ng projects ko. Bakit ba kasi nag-aaral ka pa? Pandemic ngayon. Wala nang kwentang pag-aaral ngayon. Kaya nga yung ate Stella mo, huminto na rin, di ba? Huminto naman po mag-aral si ate dahil lagi niyong pinagtatalunan ng gagastusin niya sa kolehiyo. Imbis nga po kasi nasuportahan ninyo siya sa mga pangarap niya makatapos. Teka! Sinusumbatan mo ba ako, Clifford? Ang dami niyo po kasing pera, Nay. Pero iba naman po nakikinabang. Kung sino-sino ang umaakyat dito sa atin para lang mangutang. Baka nakakalimutan mo. Nanay mo ko, ha? Wala kang karapatan sa mga pera ko. Ngayon, kung gusto mo magkapera, magbotidyaryo ka. Buhayan mo sarili mo. Uy, Ate Stella, kahit pa maglakad pusa ka, alam kong ikaw yung dumaan sa harapan ko. Pakunwari ka pa eh. Talaga, Alfon? Alam na alam mong amoy ko, no? Kahit asul ang mga mata ko, may pang-aninag kaya ako. Ayan oh, kulay-pulay ang suot mong t-shirt, di ba? Aba, may tama ka. At dahil dyan, may premyo ka sa akin, 1 tasang kape. Siyempre, yun naman talagang ire-request ko sa'yo. Ate, yung may gatas ha. Alam mo na, ang gusto ko sa kape, yung malinamnam. Oo na, no? Gusto mo, may kasama pang matsakaw. Uy, matsakaw! Paborito ko yan. Sige ate, isasawsaw ko sa kape. Tumanda na kasi ang si Marina sa paniniwalang ipinaglihin niya sa mga mata ng manika si Alfon. 18 anyos na ngayon ang anak. Hindi man lang niya pinatingnan sa espesyalista sa mata para kung pwede bang operahan o hindi. Ako, magpapabaril ako sa luneta kapag naglabas ang pera yan si Marina. Para sa mga anak niya. Napakadamot sa mga anak. Pero sa ibang tao, ako ang galing. Huwag na lang sanang may mangyari pang hindi maganda para lang mamulat siyang mali ang mga pinaiiral niyang pananaw sa buhay. Ay, bakit? Ano? Namulat ba siya na mamatay si Lando? Teka nga, nag-aaway ba tayo? Nakakainis yung babaeng yun eh. Tuwa pa nga siya nang mamatay yung kapatid ko dahil wala na raw siya obligasyon. Oh. Ang sabihin mo, kumita pa siya sa burol ng asawa. Ano? Mukhang pera. Eh, bakit sa akin ka nagagalit? Ano to? Bakit may dugo dito sa inidoro? Kaninong dugo ito? Clifford? Ate, Sinong galing dito sa banyo? si Kuya Alfon na nakita akong kalalabas lang ng banyo. Bakit? May dugo kasi ako nakita sa inidoro eh. Ibig sabihin sa Kuya Alfon mo yun? Alam nga namang sa akin yun. Malinaw na malinaw ang ihi ko. Tsaka nagbubuhos ako lagi ng inidoro sa tuwing gagamit ako ng banyo. Masama kasi kapag may dugo ang ihi ng isang tao, Clifford. Palatandaan yun ng isang malubhang sakit. Ay, paano nga hindi mamanasin niya si Alfon? Puro kain tulog na lang yung trabaho. Namamaga na nga yung katawan sa kakakain at katutulog. Abay, ipa-check up mo pa rin, Marina. Delikado pa rin yung pamamanas ng mga paa. Baka may kung anong infection na mayroon si Alfon. Kailangan magamot agad yun. Paglalagain ko na lang ng dahon ng balabayang si Estela para yun yung painom doon sa kapatid niya. Doktor pa. Sayang lang ang pera. Kahit ba malakas yung kita ko dito sa ukay-ukay, ano? Uubusin ko sa kanya? Ilang araw ka na kamong nahihirapang umihi, Kuya Alfon? Oo, Clifford. Ang sakit-sakit nga eh. Lalo na kapag paunti-unti lang ang ihi ko. Kaya pala may dugo ang ihi mo, Kuya. Ha? May dugo ba ang ihi ko? Oo, nakita kasi natin Stella na may dugo sa inidoro nung minsan gumamit ka ng banyo. Hindi ko naman kasi nakikita. Basta nararamdaman ko lang, masakit. Bakit hindi mo sabihin kay nanay? Ayoko. Naririnig ko kasi na palagi siyang dumadaing na walang pera. Ayoko maging pabigat sa kanya.
Kaya ko namang tiisin ng sakit eh. Naisip niyo po ba yun, Nay? Si Alfon pa ang nag-aalala sa kalagayan ninyo. Samantalang may dinaramdam na pala siya sa kanyang katawan. Uy, ano nga gagawin ko? Lahat ng kwartang kinikita ko sa ukay-ukay nasa pautang. Nay, ilang araw na po siya hindi nakakaihi. May dugo pang ihi niya. Hayaan niyo na lang bang ganun na lang ang kalagayan niya? O, edi kung may pera ka, sige, dalhin mo sa doktor yung kapatid mo. Pare-pareho kayong magkakapatid. Wala kayong nakikita kundi yung mga pera ko. Pasalamat nga kayo. Pinalalamon ko pa kayo. Wala naman kayong utang na loob. Tio Cornelio! Chamila! Aba, si Clifford. Umaangos, papunta rito. Oo nga, bakit kaya? Chong! Chang! Oh, Pinapunta po ko rito ni Ate Stella. Tulungan daw po ninyo kaming dalhin si Kuya Alfon sa ospital. ha? Putlang-putla na po kasi siya. Tsaka nangingitim po ang mga kuko. Aba, kung gano'n, tara na. Sumakay na tayo sa tricycle at nang maisugod na natin sa ospital si Alfon. Mahalagang bawat oras. Hindi ko inaasahang sisilip ka rito sa ospital, Marina. Patay ang anak ko, natural. Namatay siya dahil sa kapabayaan mo. Dahil sakim ka sa pera. Ilang beses kami nakiusap sa iyo ni Stella na ipagamot mo si Alfon pero hindi mo kami pinakinggan. Wala kang kwentang ina, Marina. Wala kang minahal kundi pera. Bakit ako sisisihin mo sa pagkamatay ni Alfon? Kung hindi na talaga gumagana yung bato niya sa katawan, o ano magagawa ko? Wala ka man lang pagsisisi sa mga pananalita mo. Hindi ka na yata tao, Marina. Wala ka ng pakiramdam. Hindi mo na nararamdaman ang masasakit na nangyayari sa paligid mo. Napakasakit, Clifford. Maraming masasayang alaalang iniwan ng Kuya Alfon mo. Nagpupunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Parang nakikinikinit ako. Nakasunod pa rin siya sa likod mo. Ako rin, ate. Lalo na kapag kinakanta niya yung mga paborito niyang kanta. Pakiramdam ko, nasa tabi ko lang siya. Para ko pa rin naririnig ang malamig niyang boses. Hindi ko alam kung makakasanayan ko. Hindi na natin siya makakasama. Clifford. Hindi ko naman kadaling tanggapin ang kanyang pagkamatay. Ako, ate, okay lang sa akin na dalawin ako ni Kuya Alfon gabi-gabi. Kakausapin ko talaga siya. Magkwekwentuhan kami hanggang gusto niya. Stella, bakit nag-iimpake ka ng mga damit niyo ni Clifford? Kung noon, hindi kami sumama kina Chang at Chong sa paghimok nila sa kanila na kami tumira. Ngayon, buo na ang desisyon namin ni Clifford, Inay. Iiwan niyo ako ni Clifford. Kung noon ka pa nga namin gustong iniwan, baka buhay pa si Alfon hanggang ngayon. Pero paano ko maitutuwid ang mga pagkakamali ko sa inyo? Kung iiwan niyo ako. Totoo ba ang naririnig ko, Nay? Naitutuwid niyo na ang inyong pagkakamali? Pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang na wala na si Alfon? Na dapat ay siyang nakadama ng pagmamahal at pag-aaruga ninyo. Kailangan ba munang mamatay ng kapatid ko? Para lang mamulat kayo? Stella, anak. Alam ko hindi madaling tanggapin sa parte mo ang paghingi ko ng tawad. Pero nagsusumamo ako.
Sana nga, Nay. Sana nga may sinseridad sa mga sinasabi ninyo. Alam niyo bang ang ganitong sandali ang lagi kong hinihintay sa inyo. Araw-araw, sa tuwing dadaan ako sa simbahan, ang pagbabago ninyo ang dinarasal ko. Dahil mahalaga kayo sa amin, Nay. Kayo ang nagbigay sa amin ng buhay. At pinasasalamatan namin yun. Ikinararangal namin yun, Inay. Nangungulila pa rin kami kay Alfon. Pero kailangan din namin harapin ang kinabukasan. At si Inay, malaki na ang kanyang ipinagbago. At sa lalo pang paglakas ng kanyang ukay-ukay business, kasama na kami ni Clifford sa kanyang mga pagsisikap. Ngayon, ini-enjoy ni Clifford ang kanyang online school. At ako, tulad ng pangarap ko, nag-enroll ako sa kursong Computer Engineering sa isang state university. Ako, si Stella. At ito ang aking buhay. Isang makabuluhang papel sa buhay ang sakripisyong maihahandog ng isang ina sa kanyang mga anak. Pero kung minsan, kakambal din ito ang mga pagkakamali. Bagamat sa ibinibigay na maraming pagkakataon, laging hindi maramot ang pagbabago. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Alan Ortega, Angelo Alcantara, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel de Stella. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Sel Barlam. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kwento ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Jimmy. Isa akong room boy sa isang motel. Nag-aaral habang nagtatrabaho. Ayaw ni inay ang trabaho ko, pero hindi na kayang itaguyod ang aking pag-aaral. Kaya nang dumating sa akin ang trabahong yon, agad kong tinanggap. O anak, pinagluto uli kita ng baon mo sa trabaho, ha? Salamat po, Mama. Makakatipid na naman ako. Mahal po kasing pagkain doon sa kantinang motel. Meron din diyang tinapay na nilagyan ko ng pritong itlog para naman merienda mo sa university. Ang bait niyo talaga, Ma. Asikasong-asikaso niyo ako. Natural. Dahil mahal na mahal kita. Ikaw na nga lang ang natira sa akin eh. Pababayaan pa ba naman kita? Oo, nalulungkot na naman kayo. Naaalala ko lang kasi ang ate mo. Huwag po kayong umiyak. Dapat to, salubungin natin ang masayang umaga. Kasi po, every morning is a blessing. Pasensya ka na, anak. Hindi ka ba naman nahihirapan sa sitwasyon mo? Nagtatrabaho ka habang nag-aaral. Hindi naman po. Kasi kapag walang ginagawa, nakakapagbasa po ako sa motel. Mag-iingat ka sana lagi sa iyong trabaho. Maraming tukso sa lugar na iyon. Kaya mag-ingat at maging matatag ka. Hello sir, pasensya na po. Pero hindi po talaga ako nagbibigay ng extra service sa mga customer namin. Sige po, bye.
Mukhang kinulit ka na naman ng baklang madalas magpunta rito sa motel. Oo nga eh. Pangatlong beses na niya akong inalok ng extra service. Oh? Bibigyan daw niya ako ng kahit 2K. Aba, Pumayag lang ako kahit sandali lang. talagang kursunada ka, tol. Nainis na nga ako eh. Pero sinisikap ko pa rin maging mahinahon dahil customer natin siya. Oo nga. Alam mo, bilib ako sa iyo eh. Hindi ka lang mabait at masipag, ha? May prinsipyo pa. Aba, naku, kung iba yan, baka tinanggap na. Manghihinayang sila sa tukoy. Dexter, gusto kong makaahon kami sa hirap ni Mama. Pero hindi sa ganung paraan. Para ko na rin ibinenta ang sarili ko noon. Kaya nga nag-aaral ako eh. Ano ko? Huwag na nga natin pag-usapan ng baklang yun. Mabuti pa. Ituloy ko ng pagbabasa ko. May exam kami mamaya eh. Bakit wala ka na namang ganang kumain na po? Nakita ko na naman si Papa Lolo Manolo. Ibang babae na naman po ang kasama niya. At ang papa mo na naman pala ang dahilan. Ditas, napakarami ng naging babae ng papa mo. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nasanay sa kanya? Hindi po ako maaaring masanay, Lo. Dahil nahihiya po ako sa ginagawa niya. Ang pambababae din niya ang dahilan kaya nawasak ang pamilya namin. Kawawa naman si Ditas. Napuno na ang puso niya ng sama ng loob sa kanyang ama. Kasalanan ko. Kaya lalong naging babaero ang aking anak at nasira ang kanyang pamilya. Kinonsinti ko siya sa kanyang mga kalokohan. Sa halip na ayusin ko sila ng kanyang asawa, inayunan ko pa ang aking anak. At ang apo ko ang nagdurusa ngayon sa kahihiyang ibinibigay ng kanyang ama sa amin. Ang kaliwat ka ng pambababae ng aking anak. Paano ko pa kaya maitutuwid ang aking pagkakamali? Paano? Jimmy, ating gabi na. Matulog ka na. Sandali na lang po, Ma. Matatapos na itong ginagawa ko. Bukas ko na po ito ipapasa eh. Kunting oras na lang palagi ang itinutulog mo. Baka mamaya niyan magkasakit ka naman. Iyo, kayo ko po. Huwag po kayong mag-alala. Kawawa ka naman, anak. Naghihirap ka makatapos lang ng pag-aaral. Huwag na ho kayong umiyak, Ma. May hangganan din ang paghihirap na ito. Naniniwala po ako doon. Bukas nga po pala, may overtime ako. Aalis po kasi yung kasama ni Dexter. Kaya papalitan ko siya. Bakit ganun? Naalala ko na naman yung dalagang pumasok kanina. Yung kasama ng matandang lalaki. Umiiyak kasi siya. Bakit nga kaya siya umiiyak? Hindi pa niya boyfriend ang kasama niya? Ano yun? Yung dalagang nakita ko kanina. Miss! Bakit, Miss? Ano nangyari? Bakit may dugo ang damit mo? Yung lalaki kasama ko kanina, si Sir Adolfo, sinaksa ko siya. Ano? O, Diyos ko! Hindi ko gusto yung ginawa ko. Kasalanan niya! Kasalanan niya! Siya po, ma'am. Siya pong pumatay sa papa niyo. Walang hiya ka! Kulang pa ang sampal na yan sa pagpatay mo sa papa ko! Bakit mo ginawa sa kanya yan? Masama ang papa mo!
sabihin ginahasa ka ng papa ko. Hindi ako maniniwala sa'yo dahil nasa hotel kayo. Boss ko siya. Nangutang ako ng pera sa kanya dahil sa pagkakasakit ng kapatid kong bunso. Binigyan nga niya ako. Pero ang kapalit naman ang aking pagkababae. Ano? Oo, yun ang hiningi niyang kabayaran. Pumayag ako alang-alang sa kaligtasan ng kapatid ko. Pero wala naman sakit. Gusto ng papa mo na makipagrelasyon na ako sa kanya. At kapag hindi naman ako pumayag, ipagkakalat niya sa lahat ng tao ang mga nangyari sa amin. Pati na nakuha niya mga larawan namin. Oh, Diyos ko. Ganun pala kasama yun. Kaya pala umiiyak ang babae ito nang pumasok sila sa motel. Kaya sa galit ko, pinano ko ang pagpatay sa kanya. Ay, ano ba ito? Bakit ganito? Hindi ako makatulog. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Si Jimmy, bakit kaya wala pa? Dati-rati, tumatawag siya kapag mahuhuli ng uwi. Ay, ang cellphone ko nag-ring. Si Jimmy ang tumatawag. Hello, anak, nasan ka na? Ha? Nasa presinto ako eh. Bakit? Anong nangyari? Napunta ka dyan? Dito ko na po sasabihin. Puntahan niyo po sana ako dito. Oo, sige. Pupunta na ako dyan. Jimmy! Ay, Ma. Anak, narito na ako. Butit dumating na kayo. Miss Titas, ang mama ko po, si Mama Lourdes. Kayo? Kayo ang mama ni Jimmy? Titas? Anak ko. Kayo nga, mama. Ang tagal natin hindi Ma'am, nakita. sandali lang. Yes. Ma, anong ibig sabihin nito? Si Ma'am Titas ang ate ko. Oo. Siyang kapatid mong panganay na naiwan sa iyong lolo at sa iyong papa nung paghiwalay kami. 15 taon ang nakararaan. 4 na taong ka noon. Ang ate mo naman, 8 taon. At ang namatay, hindi lang pala papa niya, kundi papa ko rin. Jimmy, nailibing na si Papa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan ang mga nangyari. Ikaw pa lang ate ko. Na matagal kong hindi nakakita. At ang customer namin, papa ko pala. Hindi ko man lang naramdaman ng pagmamahal niya. Dahil nga 4 years old ka pa lang na maghiwalay sila ni Mama. Pero kung hindi mo man nadama ang pagmamahal niya, ako, bilang ate mo, Jimmy, pangako ko sa'yo, mamahalin kita. At magiging masaya tayo ni na Mama. Patawarin mo sana ako, Lourdes. Dahil sa pagkonsinti ko sa maling gawain ni Adolfo. Nagkahiwalay kayo. Naghirap ang buhay niyo ni Jimmy. Kalimutan na ho natin yun, Papa Manolo. Hindi na natin maibabalik pa ang lahat. Wala na si Adolfo. Tama po si Mama, Lolo Manolo. Kung hindi ko kinonsinti si Adolfo sa pambababae, marahil hindi siya mamamatay na maaga. Ngayon
Nag-iisa na ako. Hindi po kayo nag-iisa, Lolo. Makakasama niyo po kami ni na Jimmy at si Mama. Totoo? Opo, totoo, Papa Manolo. Kung papayag kayo, magsisimula ulit tayo. Bilang isang buong pamilya. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Iyon ang naging simula ng maligayang pagsasama namin ni na Ate Ditas at Lolo Manolo. Tunay ngang ang bawat hirap ay may katapat na ginawa. Ako po si Jimmy at ito ang aking buhay. Tungkulin ng bawat magulang na gabayan ang mga anak at pigilin sa maling gawain upang makaiwas sa kapahamakan at maging matatag ang kanilang sambahayan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Yunel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi at Phil Cruz sa papel na Jimmy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Matia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.